Gusto akong gawing pangatlong asawa ng amo ko. Araw-araw akong pinapahirapan ng madam ko. Halos wala na akong pahinga sa dami ng trabaho. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, palihim akong binibigyan ng pera ng amo kong lalaki. Akala ko naawa lang siya sa akin. Hanggang sa isang araw, sinabi niya ang mga salitang hindi ko kailanman inasahang marinig. Marisa, mahal kita. Gusto kitang pakasalan at gawin kitang pangatlong asawa ko. Mula noon, nagbago ang lahat. Si Marisa ay 25 taong gulang. Isa siyang magandang dalaga mula sa isang maliit na bayan sa Mindanao. Tahimik ang kanilang buhay. Ngunit isang araw, nagkasakit ang kanyang ama. Unti-unting naubos ang kanilang ipon. May 3 pa siyang nakababatang kapatid na nag-aaral. Bilang panganay, hindi niya kayang panoorin na nahihirapan ang kanyang pamilya. Kaya kahit mahirap ang loob niyang iwan ang Pilipinas, nagdesisyon siyang mangibang bansa. Bago siya umalis, mahigpit siyang yakap ng kanyang ama. Anak, mag-ingat ka palagi. Napaluha si Marisa. Pangako, pababalik akong maayos. Pagdating Esrida Cobar, makalipas ang ilang linggo, nakarating siya sa Alcobar. Napakalaki ng bahay ng kanyang employer. Parang isang maliit na mansyon. May malaking hardin, may swimming pool, at may hiwalay pang gusali para sa mga empleyado. Pagpasok niya sa bahay, nakilala niya ang iba pang Pilipina. Si Ate Liza, chef ng pamilya. Si Ate Joy, beautician ni Madam. At isa pang kasambahay na si Karen. Mainit ang pagtanggap nila. Relax ka lang. Sana magtagal ka rito. Napangiti si Marisa. Pakiramdam niya, magiging maayos ang lahat. Hindi niya alam, may mga lihim palang nakatago sa loob ng bahay na yon. Iyan ay mahigpit ni Madam. Kinabukasan, nagsimula ang trabaho. Madaling araw pa lang, gising na siya. Nagluluto, naglilinis, naglalaba, nagpaplansa. Halos wala ng oras para magpahinga. Napakahigpit ni Madam. Kapag may nakita itong maliit na alikabok, ipapaulit ang paglilinis. Kapag hindi pantay ang pagkakatupi ng damit, magsisimula na naman ang mahabang sermon. Tahimik lang si Marisa. Iniisip niya ang kanyang ama. Iniisip niya ang kanyang mga kapatid. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, magtiis ka lang. Iyan ay kakaibang pagmamalasakit na liar. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang iba ang ugali ng kanyang amo. Hindi ito sumisigaw. Hindi rin ito nagagalit sa kanya. Kapag napapagalitan siya ni Madam, tahimik lang itong nakatingin. Minsan, habang nagdidilig siya ng mga halaman, lumapit si Sir. Pagod ka na ba? Napangiti si Marisa. Hindi po, Sir. Tumango lang ang amo. At umalis. Akala ni Marisa, hanggang doon lang iyon. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng sala, may nakita siyang puting sobre sa mesa. Akala niya, para iyon kay Madam. Pero nakasulat sa harapan, for Marisa. Nagulat siya. Binuksan niya. May lamang pera. At isang maikling sulat. Ipadala mo ito sa pamilya mo. Walang pangalan. Pero alam niyang galing iyon sa amo. Agad niya itong ibinalik. Ayaw niyang magkamali ng intindi. Kinagabihan, napansin yun ni Ate Liza. Tahimik siyang lumapit. Mahina niyang sinabi, Marisa, mag-ingat ka. Bakit po? Huwag kang masyadong mapalapit kay Sir. Nagulat si Marisa. Ano pong ibig sabihin niyo? Napabuntong hininga si Ate Liza. May mga bagay na mas mabuting ikaw mismo ang makadiskubre. At umalis na lamang siya. Lalong naguluhan si Marisa. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin niyang madalas siyang tawagin ni Sir. Minsan para lang kumustahin. Minsan para tanungin kung nakapagpadala na ba siya ng pera. Wala namang masamang sinasabi. Pero, nagsisimula nang mapansin iyon ng ibang empleyado. May mga bulungan. May mga tinginan. Unti-unti, hindi na siya komportable.
Ayaw niyang may mapag-usapan. Ayaw niyang isipin ni Madam na may mali. Isang hapon, tinawag siya ng amo. Marisa Lee, pwede ka bang pumunta sa office ko sandali? Kinabahan siya. Akala niya, may mali siyang nagawa. Dahan-dahan siyang kumatok. Come in. Pagpasok niya, ngumiti si Sir. Wala kang kasalanan. Umupo ka muna. Tahimik siyang umupo. Mabilis ang tibok ng puso niya. Maya-maya, may inilapag na maliit na kahon ng amo sa mesa. Ano po ito, sir? Buksan mo. Pagbukas niya, may isang magandang kwintas. Agad niya itong isinara. Pasensya na po, sir. Hindi ko po ito matatanggap. Umiti lang ang amo. Hindi kita pinipilit. Tanda lang ito ng pasasalamat. Tumayo si Marisa. Sir, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Bago siya makalabas, narinig niya ang boses ng amo. Marisa Lee. Huminto siya. May katahimikan sa buong silid. At pagkatapos ng ilang segundo, sinabi ng amo ang mga salitang nagpayanig sa kanyang mundo. Mahal kita. Naniga si Marisa. Hindi siya makalingon. At bago pa siya makapagsalita, idinagdag pa ng amo. Gusto kitang pakasalan. Handa kitang gawing pangatlong asawa ko. Parang tumigil ang oras. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. At sa mismong sandaling iyon, may isang taong nakarinig sa usapan mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Akala ko matatapos na ang lahat matapos kong tumanggi. Pero nagkamali ako. Habang mas lalo akong pinapahirapan ni Madam, mas lalo naman akong pinapabura ni Sir. Isang araw, sinabi niya, kahit tumanggi ka ngayon, hihintayin kita. Hindi kita susukuan. Hindi ko alam kung paano ako makakatagal sa bahay na yon. Natulala si Marisa. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang narinig niya. Hindi niya inaasahan na ang taong tinatawag niyang amo ay umamin na mahal siya. Hindi rin niya inakalang aalukin siyang maging pangatlong asawa. Tahimik siyang yumuko. Mahina niyang sinabi, pasensya na po, sir. Nandito lang po ako para magtrabaho. Sandaling natahimik ang lalaki. Ngunit sa halip na magalit, umiti lamang ito. Walang problema. Hindi kita pipilitin. Pag-isipan mo lang. Lumabas si Marisa sa opisina. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya, parang may malaking problemang naghihintay sa kanya. Kinagabihan, hindi siya halos makatulog. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang sinabi ng amo. Mahal kita. Gusto kitang pakasalan. Napapikit siya. Hindi pwede. May pinunta ako rito. Nandito ako para sa pamilya ko. Kinabukasan, mas maaga pa siyang nagising. Nagdasal muna siya. Humingi siya ng lakas ng loob. Pagkatapos, nagsimula na naman ang kanyang trabaho. Ngunit napansin niyang, parang mas istrikto si Madam. Mas marami itong ipinagagawa. Mas madalas siyang sitahin. Marisa, bakit hindi pa tapos ang sala? Marisa, bakit hindi pa napaplansa ang mga damit? Marisa, pabilisin mo. Tahimik lamang siyang sumasagot. Yes, Madam. Habang naglilinis siya ng kusina, lumapit si Ate Liza. Mahina itong nagsalita. Okay ka lang ba? Ngumiti si Marisa. Pero halatang pilit lamang iyon. May problema ba? Hindi muna sumagot si Marisa. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, may sinabi po si Sir kahapon. Napatingin si Ate Liza. Ano? Gusto niya raw akong pakasalan? Nanlaki ang mga mata ni Ate Liza. Hindi pala chismis ni. Totoo pala. Nagulat si Marisa. Ano pong ibig niyong sabihin? Napabuntong hininga si Ate Liza. Matagal na akong nagtatrabaho rito. Napapansin ko kung paano tumingin si Sir sayo. Pero hindi ko akalaing sasabihin niya talaga. Lalong kinabahan si Marisa. Lumipas ang ilang araw. Hindi na muling binanggit ni Sir ang tungkol sa kasal. Ngunit, palihim pa rin itong nagpapadala ng maliliit na regalo. Minsan ay chocolate.
Minsan ay pabango. Minsan ay sobre na may lamang pera. Hindi iyon ginagastos ni Marisa. Lahat ng ibinibigay sa kanya, itinatabi lamang niya. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob. Isang hapon, habang nagdidilig siya sa hardin, lumapit muli ang amo. Marisa. Opo, sir. Kumusta ang tatay mo? Nagulat siya. Hindi niya inaasahang naalala pa yon ng amo. Medyo mahina pa rin po. Tumango ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Kung kailangan mo ng pera, ako ang bahala. Mabilis na umiling si Marisa. Salamat po, sir. Pero kaya ko po. Habang papalayo ang amo, may nakamasid pala sa kanila. Si Madam. Hindi man ito nagsalita. Ramdam ni Marisa ang malamig na tingin nito. Mula noon, mas lalo siyang pinaghigpitan. Lahat ng kanyang ginagawa, sinusuri. Lahat ng kanyang kilos, binabantayan. Hindi niya alam kung may napapansin na ba si Madam. Kinagabihan, habang kumakain ang 4 na Pilipina sa kusina, tahimik ang lahat. Hanggang sa nagsalita si Karen. Marisa, mag-ingat ka. Bakit? Kapag nagselos si Madam, mahirap na. Lalong kinabahan si Marisa. Hindi naman niya ginusto ang nangyayari. Ang gusto lang niya, matapos ang kontrata, makauwi sa Pilipinas, at makasama ang pamilya. Lumipas pa ang ilang linggo. Patuloy siyang umiiwas kay Sir. Kung maaari, hindi siya sumasabay kapag tatawagin siya nito. Kapag may iutos, sinisigurado niyang may kasama siyang ibang empleyado. Ayaw niyang magkaroon ng dahilan para pag-usapan sila. Ngunit isang gabi, habang tahimik ang buong bahay, may kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Si Sir ang nasa labas. Tahimik lamang itong nagsalita. Huwag kang matakot. Hindi ako narito para guluhin ka. Iniiwan ko lang ito. Iniabot nito ang isang maliit na sobre. Pagkatapos ay umalis. Pagbukas ni Marisa, may lamang pera at isang maikling sulat. Hindi ko hinihiling ang sagot mo ngayon. Hihintayin kita hanggang matapos ang kontrata mo. Napaupo si Marisa sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o maaawa. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon. Pero paano? Kung ang desisyong iyon ang maaaring magbago sa buhay ng lahat ng nasa bahay. At habang iniisip niya ang lahat, hindi niya alam, may isang taong nakakita sa sobrang hawak niya. Si Madam. Nahuli na yata kami ni Madam sa ginagawa ni Sir sa akin. Takot na takot ako. Akala ko, lihim lang ang lahat. Pero isang gabi, nakita ni Madam ang sobrang may lamang pera na iniwan ni Sir sa aking kwarto. Mula noon, nagbago ang tingin niya sa akin. At isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa isip ko, alam na ba niya ang lahat? Mula nang mabasa ko ang sulat na iniwan ni Sir, hindi na ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit kong binasa ang nakasulat. Hihintayin kita hanggang matapos ang kontrata mo. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Sir. Mas lalo ko ring hindi alam kung paano ko haharapin si Madam. Kinabukasan, pagbangon ko pa lamang, ramdam ko na agad ang kakaibang katahimikan sa bahay. Parang may mali. Habang naghahanda ako ng almusal, napansin kong tahimik si Madam. Hindi siya nagsasalita. Pero paminsan-minsan, tinitingnan niya ako. Parang may gusto siyang sabihin. Napayuko na lang ako, habang naglilinis ako ng sala. Tinawag ako ni Madam. Marisa. Opo, Madam. Pumunta ka sa office. Kinabahan ako. Mabagal ang bawat hakbang ko. Pagpasok ko, nasa loob si Madam. Mag-isa. Sa ibabaw ng mesa, may isang puting sobre. Nanlamig ang buo kong katawan. Pareho iyon ng sobre na ibinigay ni Sir. Tahimik na nagsalita si Madam. Kilala mo ba ito? Hindi ako agad nakasagot. Parang nawalan ako ng boses. Ilang segundo ang lumipas. Mahina kong sinabi, opo, nakita ko po.
At bakit nasa kwarto mo? Hindi ko alam ang isasagot. Ayokong magsinungaling. Pero ayoko ring magsimula ng gulo. Kaya sinabi ko ang totoo. Iniwan po ni Sir. Tahimik si Madam. Wala akong mabasang emosyon sa mukha niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Yun lang. Walang sigaw. Walang sermon. Pero mas natakot ako sa katahimikang iyon. Paglabas ko ng office, sinalubong ako ni Ate Liza. Anong nangyari? Hindi ko napigilang mapaluha. Pakiramdam ko, malapit nang sumabog ang lahat. Lumipas ang mga araw. Lalong naging malamig ang pakikitungo ni Madam. Kapag may mali akong nagawa, hindi na siya nagsasalita. Tinitingnan niya lang ako. At iyon ang mas nakakatakot. Minsan, habang naglilinis ako sa kusina, lumapit si Karen. Marisa Lee. Nag-aaway sina Sir at Madam gabi-gabi. Napatingin ako sa kanya. Dahil ba sa akin? Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya. Kinagabihan, habang nag-igib ako ng tubig sa likod ng bahay, may narinig akong nagtatalo. Mahina lang ang boses, pero malinaw kong narinig ang pangalan ko. Marisa. Napatigil ako. Hindi ko na itinuloy ang pakikinig. Ayokong madamay. Kinabukasan, tinawag na naman ako ni Sir. Hindi ako agad lumapit. Sinabi ko kay Ate Joy, samahan mo naman ako. Ngunit umiling siya. Ikaw lang ang pinapatawag. Mabigat ang loob kong pumasok. Pagpasok ko, tahimik lang si Sir. Pagod ang mukha niya. Pagkatapos ay sinabi niya, pasensya ka na. Hindi ko intensyong madamay ka. Nagulat ako. Ngayon ko lang siya nakitang ganoon. Mahina ang boses. Parang may malaking problema. Sir, huwag na po nating pag-usapan yon. Nandito lang po ako para magtrabaho. Tumango siya. Ngunit bago ako lumabas, may sinabi siyang hindi ko inaasahan. Kung gusto mong lumipat ng employer, ako mismo ang tutulong sa'yo. Lalo akong naguluhan. Bakit niya ako tutulungan? Ano ba talaga ang gusto niya? Lumipas pa ang ilang linggo. Patuloy kong iniiwasan si Sir. Mas pinili kong magtrabaho ng tahimik. Ang tanging nasa isip ko, tapusin ang kontrata, makauwi sa Pilipinas, at makasama ang pamilya. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga kaming apat na Pilipina, biglang dumating ang driver. Marisa Lee, pinapatawag ka ni Madam. Lahat kami ay nagkatinginan. Tahimik ang buong kusina. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa likod ng pintuang iyon. Habang papalapit ako sa office, napansin kong bukas ang pinto. Nasa loob si Madam. At katabi niya, si Sir. Pareho silang seryoso. Pagpasok ko, isinara ni Madam ang pinto. At sinabi ang mga salitang nagpanginig sa bukong katawan. Marisa, kailangan nating mag-usap. At gusto kong marinig ang totoo. Akala ko, iyon na ang katapusan ng lahat. Pero nang isara ni Madam ang pinto ng opisina, sinabi niya ang mga salitang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Marisa, alam ko na ang lahat. Hindi ko alam kung matatanggal ba ako sa trabaho o tuluyan nang masisira ang pangarap kong makaipon para sa pamilya ko. Story. Tahimik ang buong opisina. Naroon si Madam. Naroon si Sir. At ako. Hindi ko halos marinig ang sarili kong paghinga. Tumayo si Madam. Lumapit siya sa akin. Akala ko, sasampalin niya ako. Akala ko, sisigawan niya ako. Pero sa halip, mahina siyang nagsalita. Sabihin mo ang totoo. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Nanlambot ang mga tuhod ko. Mabilis akong umiling. Wala po, Madam. Nandito lang po ako para magtrabaho. Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos, tinignan niya si Sir. Ikaw ang magsabi. Tahimik ang lalaki. Ilang segundo ang lumipas. Hanggang sa nagsalita ito. Hindi kasalanan ni Marisa.
Lahat ng nangyari, ako ang nagsimula. Nagulat ako. Hindi ko inaasahang aamin siya. Tahimik na napaupo si Madam. May luha sa kanyang mga mata. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tahimik lang siyang umiiyak. Sa unang pagkakataon, naawa ako sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Sir ng opisina. Naiwan kaming dalawa ni Madam. Lumapit siya sa akin. Mahina niyang sinabi, "Pasensya ka na. Alam kong naging mahigpit ako sa'yo. Pero hindi ko alam ang ginagawa ng asawa ko." Napaluha ako. "Madam Ni, wala po akong intensyon na sirain ang pamilya niyo." Tumango siya. "Alam ko." Kinabukasan, tahimik ang buong bahay. Wala nang nagtataas ng boses. Wala nang sigawan. Ngunit ramdam kong hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Lumipas ang ilang araw. Tinawag ako ni Sir sa hardin. Nagpaalam muna ako kay Madam. Tumango lang siya. Paglapit ko, may hawak na maliit na kahon si Sir. Inabot niya ito sa akin. Huling regalo ko na ito. Hindi ko tinanggap. "Salamat po. Pero ayoko pong magkaroon ng maling pag-asa." Ngumiti siya. Ngunit halatang malungkot. "Kung sakaling magbago ang isip mo, hihintayin kita." Umiling ako. "Sir, may naghihintay din po sa akin. Ang pamilya ko. At iyon ang pangarap kong balikan." Tahimik siyang tumango. Ngayon lang niya tuluyang tinanggap ang desisyon ko. Makalipas ang 2 buwan, natapos ang kontrata ko. Dumating ang araw ng pag-uwi ko. Lahat ng Pilipinas sa bahay. Niyakap ako. "Good luck, Marisa. Sana maging masaya ka." Umiti ako. Pero may lungkot pa rin. Hindi dahil aalis ako, kundi dahil marami akong natutunan sa bansang iyon. Habang inilalagay ko ang maleta sa sasakyan, lumabas si Madam. Lumapit siya sa akin. Inabot niya ang isang sobre. "Hindi ito suhol. Bonus mo ito. Salamat sa pagiging tapat." Nagpasalamat ako. Niyakap niya ako. Hindi ko inaasahan yon. Pagkatapos, lumapit si Sir. Hindi na siya nagsalita. Inilahad lamang niya ang kanyang kamay. Kinamayan ko siya. "Salamat po. Sana maging maayos po ang pamilya niyo." Tumango siya. At iyon na ang huli naming pagkikita. Paglipad ng eroplano, nakatitig lang ako sa bintana. Habang unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng alcobar. Napangiti ako. Hindi dahil yumaman ako. Hindi dahil naging madali ang buhay ko. Kundi dahil naingatan ko ang aking dangal. At natupad ko ang ipinangako ko sa aking ama. Makauwi ng ligtas. Pagdating sa Pilipinas, sinalubong ako ng aking pamilya. Mahigpit akong niyakap ng aking ama. Masaya na rin akong makita ang mga kapatid kong patuloy na nag-aaral. Doon ko naisip, hindi lahat ng alok ay dapat tanggapin. May mga pagkakataong ang pinakamahalagang desisyon ay ang piliing umuwi ng may malinis na konsensya. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Secret Files. Kung nagustuhan mo ang seryeng ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ang video. Kapag nais mo may bahagi ang iyong experience, mag-email lamang. Hanggang sa susunod na kwento.